A day in my life and day off ko na naman ngayong araw mga idol. At eto na nga yung day off na masasabi kong hindi talaga sayang. Ano ba naman naging kapaki-pakinabang dito dahil nga nag-crave ako ng laing at maggagata nga ako. Special to dahil ako nga yung magpapakahirap na kukuha. Walang gastos, hindi ako bibili sa labas. Hindi na kailangan bumili syempre dahil meron namang laing dito sa may likod bahay namin. Dati kasi nagtanim kami dyan o nagtanim yung kapitbahay pala. Tapos ayan, dumami na nga syempre hindi naman nila kinukuha, di kuhanin ko na lang. Kung hindi ko kasi kukuhanin baka kuhanin pa ng iba yan. Ang totoo medyo nag-aalala ko kasi baka mamaya may tumalon na ahas, oh my god. O di kaya naman merong tumuklaw dun sa paa ko, Diyos ko po, sigurado ako mamamatay na ako nun. Nandito na nga ako sa mga gusto kong kuhanin dahil mas medyo malalaki tong mga to. Kukuha nga lang ako ng ilang peraso dahil kami lang naman ang kakain yan. Ako, si Papa J at si Nanay dahil ang mga babies ko ay hindi talaga kumakain ng gulay. Diyos ko, mahirap pakainin yung mga yun. Piling-pili lang talaga yung mga kinakain nila. Ibang-iba na talaga ang mga bata ngayon kumpara noon. Kaya nga mga idol, kung yung mga anak nyo kumakain ng gulay, napakasiswerte nyo na. Sana all na lang talaga. So okay na nga tong kinuha ko, medyo madami-dami na yan at kapag ginawa ko na yan ay mas dadami pa. Ayoko na ngang damihan at baka hindi namin maubos, sayang lang. Oh my god, ang mahal-mahal ng gata ngayon. Iniisip ko nga kung ano yung gagawin ko dito, kung ibibilad ko muna o gagawain ko na. Ibababa ko muna nga saglit at pag-iisipan ko munang mabuti. Kaya lang nga iniisip ko pagka binaba ko to ng matagal, sigurado kakatamaran ko na at siguradong hindi na to maluluto. Abay sayang naman at sayang din naman yung effort ko na pumunta pa nga doon sa sukal na kadamuhan. Binaba ko nga muna at titignan ko muna yung niluluto kong pritong Gigi at baka nasunog na. Dayan na nga, konti nga lang, medyo sunog na nga, nagutom din ako kaya kakain muna ako saglit bago ko yun gawain kasi pang mamayang hapon pa naman yun iuulam. Pagkatapos ko nga kumain ay binalikan ko na doon sa likod bahay yung kinuha kong gabi. Aba, baka mamaya nga ako mapaglaruan na ng tutang nakatali doon. Tinawag ko na nga rin itong si James at lagyan nga ng plastic yung aking kamay. Baka nga kasi magmantsa-mantsa yan mga idol, hindi nga naman ako maselan pero mahirap kasi tanggalin yung dakta neto, oh, 'di ba? Alam mo naman kung ikaw ay nakagawa na ng ganyan. Aba kung ikaw ay rich kid, hindi mo malalaman yan kung gaano ba kadakta. Pagkatapos lagyan nga ng plastic yung kamay ko, ito nga ginawa ko na din. Madali lang to gawin dahil nga pagka naman binalatan mo to ay magtutuloy-tuloy lang yun tapos madali na yung baliin, paunti-unti lang. Puputol-putulin nga lang yan ng maliliit tapos okay na. Tapos yung downy himay-himayin lang. Tapos pagkatapos nga yan, binilad ko nga lang ng konti. Tapos tingnan nyo naman yung mga kamay ko mga idol, diba? Walang kamantsa-mantsa. Effective talaga yung plastic na ginamit ko. Ibibilad ko nga lang siya ng bahagi at pumunta nga ako sa kabilang likod bahay para maghanap nga ng kahoy. Wala naman akong mahanap. Kaya nga namulot ako, hindi ko nga alam kung kanino yung nakuha kong pagkahaba-haba. At hindi naman talaga tayo rich kid, kaya nga yan, sanay na sanay ako dyan sa pagpapasindi ng kahoy na yan. Abay marami kaming papel, siguradong sisindi yan at liliyab yan. Hindi man sumindi yung kahoy, abay aalagaan ko na lang ng apoy nang galing sa papel. Pero hindi naman niya ako binigo. Ayan nga, after 3 hours, eto na nga siya. Ayan, ganyan lang siya dapat. Sobrang lambot na at lambog na talaga dahil nga hindi siya ganong nabilad para matanggal daw yung kati. Ayan, sasalain ko lang siya at ayan, patutuyuin hanggang sa maging mawala na nga yung tubig niya. At eto na nga rin, ready ko na nga yung bawang, sibuyas at luya. Maraming ang natirang isda, kaya yan na lang yung hihimayin ko para isahog nga dyan. Hindi naman kasi ko na-inform, Diyos ko. Akala ko ba naman yung bibiling ko na yun ikakainin ng mga bata, hindi na rin nga pala nakain ng ganiring isda. Kaya nga madalas iniisip ko talaga kung kanino ba nagmana yung mga batang to. At pagkaselan-selan sa ulam. Hinimay-himay ko na nga lang yan ng konti at nagpainit na nga rin ako ng mantika. Nilagay ko na nga dyan yung hinimay-himay ko at yung mga luya, bawang at sibuyas. Pagkatas nga nilagay ko din yan, laing. Syempre, konting gisa-gisa lang, tapos ilalagay mo na nga rin yung gata. Yung ginamit ko nga pala dyan is Kumama gata, malasa yan. Katulad lang din yan ng yung niyog na talagang sariwa. Wow! Diba? Yung kulay pa lang, grabe na, no? Parang ang sarap-sarap niya na. Maganda kaya yung gata nito kasi malapot-lapot talaga. Hahalo-haluin nga lang yan. Nilagyan ko na nga rin lang yan ng pampalasa at konting asin. Aantayin nga lang natin kumulo ng konti. Hahalo-haluin ko nga lang para hindi dumikit. Makikita nyo nga yung kulay niyan. Medyo nag-green-green na rin at naluluto na yung gata niyan. Yan, konting mekos-mekos lang at malapit na nga siya maluto. Nakita nyo naman, diba? Yung itsura pa lang, sobrang
sobrang yummy na. Sabi ko nga marami na naman akong makakain neto. Naamoy nga rin to ni Tabat, sabi niya nga titikman niya, pinatikman ko sa kanya at sabi niya mag-uulam siya mamaya. Wow, kakaiba yun. Wow! So ayan, luto na. Ano pa ba'y gagawin natin? Syempre, kain na tayo mga idol.